'Di ba? 'Yun ang tama, eh. Mangondena ka lang, mangwestiyon ka lang. Hindi yung parang ang asta mo, parang napakagaling mo, parang ikaw ang ano, parang ikaw ang bossing. Parang dapat ikaw ang intindihin at hindi ka dapat balikan ng, pangungwestiyon. Kaya po tingin ko, eh, hindi na napigilan nitong si Sir Mike Abe ang kanyang, napanood patungkol dito kay, Christian Esguerra. Subscribe niyo po ito, ating kaibigan Sir Mike Abe. Parang ano, parang, nabwisit na siya, napikon na siya na parang hindi talaga tama yung mga sinabi nitong si Ngak Pers kay PBBM. So ito po yung pahayag ni Sir Mike. Naku, pinuputakti, nilalanggam, pinukuyog, pinagtutulungan mula sa Malacanang. At iba pa ho nating mga kababayan na mga vlogger din at mamamayan. Yung isang dating broadcaster at ngayon po ay political vlogger ba o ano ba yung kanyang ginagawa. Matapos po na sabihin niyang banatan niya ng personal si Pangulong Marcos na baka daw o may kinalaman din daw sa korupsyon. Magandang umaga po sa At ating lahat. Welcome po sa iba pa isang hong mga Macintosh. akusasyon laban sa Pangulo. Kasi yung sabihin mo na kasintabi na po, no? Sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters, yung sabihin ng isang content creator or media man, dati, ngayon hindi naman yata, wala sa media yan, vlogger, na sabihin mo tanga ang Pangulo. Kawalan ng respeto sa Chief Executive, kawalan ng respeto sa mga Pilipinong bumoto sa Pangulo. Yung ganong description. Parang namang napakagaling niya. Parang namang napakatalino niya. Yo, Pag sinabi mong tanga ang Pangulo, iba yan. yo, Ibang level yan. Pero sabihin mo, siguro yung sabihin mo may pagkukulang ang Pangulo, okay lang yun. yo, Pagkukulang, wala namang 100% perfectong tao. yo, 'di ba ganyan? Ganyan ang broadcaster. Ganyan ang nagpapalaganap ng kamalayan sa mga Pilipino. Ganyan dapat ang mga salita mo. Ngak Pers, Christian Etchepuera. Ganyan dapat. Di ba? Yun yung anak ng teteng, sasabihan mo ng tanga at kasabwat si PBBM. Eh wala ka namang nailatag na ebidensya. Wala ka namang naipakitang ebidensya sa mga manonood mo. Ano tawag doon? Tanim malisya, tanim ng pag-iisip ng masama sa Pangulo, 'di ba? Ganyan ka sana. Eh kaya lang malayong-malayo kayo ni ano ni Sir Mike Abi. Diba? Pero yung sabihin mong tanga at sangkot sa korupsyon, aba, below the belt yan. Kaya siya ay pinukuyog, pinuputakte, binabanatan ng mga kapwa vlogger, content creator. Siya po ay hindi maka-Marcos, natural, hindi rin maka-Duterte, pero ang dating niya, tiklawan, dilawan. Tukuyin natin. Minsan-minsan dumadaan din niya sa nakikita ko yung kanyang mga vlog eh. Parang medyo mayabang ang dating si Christian Esguerra. Dati pong news anchor yan ng ANC. Ayan nakita nyo si Sir Mike Abe, medyo mayabang nga yung dating. Totoo naman yun mayabang ang dating mo Christian Diba? Mayabang, maangas. Hindi hindi minsan talaga ang tao, ang akala niya hindi siya mayabang, 'di ba? Nangyayari 'yan Akala nung tao 'pag nagsasalita siya, okay lang. Akala niya wala siyang nasasagasaan o akala niya hindi hindi siya makakapanagasa sa kanyang mga salita, 'di ba? Pero eto nga, kung makikita mo si Christian Esguerra, mahinahon, kalmado, pero matalim ang dila. 'Di ba? Matalim ang dila alam niyo ba kung ano ang pinakamahirap ng bawiin? Yung pagsasalita mo ng masakit at hindi tama doon sa isang tao, hindi na maibabalik yan.
Pag sinabihan mong tanga si PBBM, hindi na maibabalik yun. Alam nyo, ito, habang buhay na tong maaalala ng mga loyalista pro-BBM at mga content creator, influencer, vlogger na pro-Marcos, pro-Bongbong Marcos, pro-PBBM. Habang buhay na tong maaalala. Basta nabanggit ang Christian Etchapuera, ngak first, maaalala na kagad, yan yung nagsabing tanga kay PBBM o kaya kasabot. Ayoy! Yan yung si Christian Etchapuera. Lang niya. Ate Marites Musni, nagkaroon tuloy ako ng nickname kay Christian Etchapuera. Ngak first! Ngumak-ngak muna saka nagpaliwanag. Hindi ba? Karapatan naman natin magtanong yun. Ganun eh. Tanungin daw kung ano nangyari, kung nalusutan daw ba sa insertion si PBBM. Nagpapaliwanag eh. Kaya lang, it's too late. Kasi ABS-CBN pero nawala. Kung anong dahil, hindi ko alam. Nag-concentrate na lang ho dito sa social media. Pero medyo iba nga yung dating eh. Actually, alam nyo napakaswerte ni Christian Esguerra kasi from ABS-CBN, nung nawala siya sa ABS-CBN, nagtumutok siya sa YouTube. Alam nyo ba mas malaki pa kinikita niya sa YouTube kaysa sa sa ABS-CBN? Sigurado ako sa laki ng views niyan eh. Ganyan dati views ko noon kay Kulaong nung panahon ng pandemya. Napakarami kong views. Talagang isang upload ko alas 8 ng umaga. Bago ako mag-upload ng pang alas 10 na video, pang alas 10 ng umaga na video, nasa 100, 200,000 na yan. Bago man ang halian, kalahating milyon na yan. Pagdating ng gabi, 1 million plus na yan, yung video ko. Ganon katindi yung manonood ko noong panahon ng pandemya. Kasi pandemya, walang ginagawa mga Pilipino, buong mundo eh. Diba? Kaya nakatutok lang lahat sa YouTube eh. Doon ako nakakuha ng malaking subscriber saka views panahon ng pandemya. Kaya etong si Ngakpers, malaki talaga sinasahod nito. Malaki talaga kinikita nito kaysa doon sa ABS-CBN. Ngayon, advantage niya na yun eh. Journalist siya. Kilalang journalist. Kahit papaano, kilala talaga siya. May pangalan siya. Advantage niya na yun na huwag gumamit. Hindi niya na kailangang maging bias eh. Hindi niya na kailangang magsalita pa ng tanga o kasabwat si PBBM sa korupsyon. Bakit? Professional ka nga eh. Hindi ka naman didilis. Diba? Pero mas pinili ni Christian Esguerra na bumaba, magpailalim pa sa mga DDS. Masahol pa si Christian Esguerra sa mga DDS. Ang mga DDS, di ba? Pakitaan mo ng proyekto ni PBBM, pakitaan mo ng mga nagawang mabuti ni PBBM. Ano tingin nila kay PBBM? Masamang tao. Bangag. Walang kwentang pangulo. Yan ang tingin ng mga DDS kay PBBM. Ano ba ang tingin ni Christian Esguerra kay PBBM? Oo, hindi niya sinasabihan ng bangag. Hindi niya sinasabihan ng walang nagawa. Pero, dun pa lang sa pagtatanong niya ng tanga o kasabwat si PBBM. Dun pa lang, nagpakababa itong si Christian Esguerra. Mas masahol pa sa DD. Alam nyo kahit saan lugar sa buong mundo, pag sinabi mo ang presidente ay tanga, talagang magre-react ang mamamayan. Tama. Punta ka sa Amerika, sabihin mo doon na tanga si Donald Trump. Tingnan natin kung anong reaksyon ng mga Amerikano. Punta ka si Japan, sabihin mo gano'n. Punta ka ng China, punta ka ng Europe, punta ka ng Middle East. Japan, si Shinzo Abe ba? Pangalan nun? Apelido ni Sir Mike Abe. Baka kamag-anak ni Sir Mike Abe yun Lahat ng bansa sa buong mundo, sasabihin ng isang political vlogger na tanga ang Prime Minister, ang King at Presidente. Tingnan natin, di ba magre-react ang mga mamamayan? Oo, Siyempre, yung mga totoong nagmamahal, nagmamalasakit, at naniniwalang hindi naman gano'n ang Pangulo, magre-react talaga. Ako man Ako di ako naniniwalang ganyan ang Pangulo. Paano magiging Pangulo yan? Kung gano'n, hindi naman. Kayang humarap sa international conference,
kayang humarap sa international media fora, kayang humarap sa lahat ng mga interview at mahalagang meeting sa loob at labas ng ating bansa? O bakit niya nagagawa yun? Tapos sasabihin yung tanga? Eh, kayabangan yan. Kayabangan yan. Pang-aabuso yan. Sumobra talaga itong si Christian. Yung pangalan pa naman Christian, di ba? Parang Kristiyano. O baka naman gusto niya magpasikat. O yan, sikat na sikat ka ngayon. Kung hindi ka sumikat sa yung pagiging broadcaster ng araw, di ba? Kung bakit ka nawala sa ABS-CBN, eh ngayon, sikat ka dahil ikaw lang nagsabi ng ganyan. Ikaw lang nakapag-describe ng ganyan. Yung mga DDS, kung di ako nagkakamali, hindi naman yata sinasabi nila yan. At pag nanggaling sa DDS, vlogger at DDS supporters, o Duterte supporters, yung ganyang kasing lingwahe, parang okay lang kasi ganun sila. Ganun ang level nila eh. Pero ikaw, Christian, pasintabi na, hindi, ang tingin ng tao, hindi ka naman ganun eh. Sa tingin mo, matutuwa yung Marcos loyalists, Marcos supporters, supporters ng gobyerno sa description mo na tanga ang Pangulo? Hindi. Eh, pero kung ang purpose mo ay magparami ng views, magparami ng subscribers, o yan, bahala ng tao kung maniniwala sa'yo. Pero unprofessional, unethical, pag sinabi mo ang Pangulo ay gano'n. Oh, di ba? Yan ang tunay na broadcaster, di ba? Unethical, unprofessional ang ginawa ni Christian Esguerra. Insulto sa 31.5 milyong bumoto sa Pangulo. Insulto sa mga pinaglilingkuran ng totoo ng Pangulo. Hindi lang sa kanyang pamilya. Pamilya niya ay mga professional. Congressman Sandro, Congressman ng Ilocos, anak niya. First Lady, abogada. Yung kanyang mga anak, yung dalawa anak yata niya, negosyante. Matino naman yung pamilya nila eh. Di ba? Anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating sundalo, dating Senate President, abogadong magaling. Tapos sasabihin mo, tanga. Wow! Pasintabi na po sa mga nanonood. Kaya ako binabanggit na gano'n kasi Hindi tama talaga. Hindi tama. Mali talaga. Mali talaga yung ginawa nitong si Christian Echapuera. Echapuera katuloy ng 9,000 loyalists ni PBBM. Sayang si Christian. Kinukot ko. Ayaw ko na iparinig yung kanya sinabi kasi nakita ko yung video. Minag-forward sa akin eh. Sir Mike, ano masasabi mo rito? Bah, nung makita ko, totoo ba ito? Bah, ay siya nga. Madiin yung kanyang pagkakasabi. Paul yan. Christian Paul yan. Hindi kasi sikat sa ganyan. Ayun. Hindi matutuwa ang majority ng Pilipino sa ginagawa mo yan. Actually, sisikat siya pero sa maling paraan. Sisikat siya dahil kamumuhian siya ng mga loyalista. Ako naniniwala kahit na yung piklawan-dilawan, magagalit sa'yo. No. Kasi maraming piklawan-dilawan naniniwala kay Pangulong Marcos. Tama. Maraming piklawan-dilawan naniniwala Liberal Party, sumusuporta kay Pangulong Marcos. Pati sila magagalit sa'yo. Kayabangan yan, Christian, ang ginawa mo. Hindi bagay sa pangalan. Christian yan. Christian, di ba? Dapat mabait eh. Meron akong kaklase Christian noon eh. Hanggang ngayon, napakabait. Saka talagang matinong tao. Eto, meron lang akong sa inyo. Fun facts, ayan. Fun facts mula kay Ngakpers. Meron po tayong isang kakilala na merong kamag-anak na nakatrabaho si Christian Echapuera sa ABS-CBN. Sa ANC channel. Nakasama niya doon. Ngayon, noon pong pumutok itong balita na ito na si Ngakpers ay nagkukukuda kay PBBM ng tanga at kasabwat daw sa korupsyon. Ang sabi daw nung kamag-anak nung kakilala ko, hindi na daw sila nagulat kung maging ganito ang salita nitong si Ngakpers Christian Echapuera. Bakit? Kasi nga, etong si Ngakpers may attitude problem daw po yan. Dati niyang katrabaho ang nagsabi. Di natin alam kung totoo o hindi, di ba? Tanging makakaalam lang yan. Yung kanyang mga katrabaho. Pero tanong ko lang sa inyo, meron na ba kayong nakitang nagtanggol na tao dito kaya Ngakpers? Siguro yung mga manonood niya, pinagtatanggol siya. Pero meron na bang vlogger o journalist na nagtanggol kay Ngakpers?
Christian Echapuera? Meron na ba kayong nakita? Wala pa. Wala pa ako napanood. Ewan ko lang kung meron na nagtanggol dyan, ha? Christian Echapuera. Ganda talaga nung pagkaka-nickname mo, Ate Marites Musni. Christian Echapuera, ngak first. Di ba? Ngak-ngak muna bago paliwanag. Ang lupit mo naman, boy. Boy, ang lupit mo naman. Sino ka? Saan ka nang galing? Anong ebidensya mo? Ano naman yun? Anong gusto mong palabasin? Matalino ka pa kasi sa presidente? Yun. Ikaw ang pinakamatalinong Pilipino? Nasasabihin mo ang presidente ng bansa, ganun? Aba, mas masahol ka pa sa DDS. Yun ang description. Mas masahol ka pa. Sinabi ko rin yun Hindi ko kasi napanood to ng buo. Hanggang dito lang ako sa simula. Hanggang mga ano lang ako siguro, mga 1 minute. Putya, sinabi rin pala ni Sir Mike Abe. Kita mo mas masahol ka pa sa DDS. Pero talagang napaka-ipokrito. Bakit? Ang ini-interview niya, mga tauhan ng sinabihan niyang tanga o kaya kasabwat. Diba napaka-ipokrito nun? Ba't ka pa nag-i-interview ng taga-administrasyon? Pinag-iisipan mo nga na tanga o kasabwat yung Pangulo. Ang mga Duterte supporters, mas masahol ka pa sa mga walang pinag-aralan. Ako'y nalulungkot sa ginawa mo yan kasi ako ay mamamahayag din ng baka mas mahaba kaysa iyo. 38 years ako sa broadcast business, radio, television. Kailanman, di ko sinabing ganyan ng isang presidente. Issue lang, huwag personalin. Issue lang, walang personalan. Christian, Yun. grabe ka naman. Sa palagay mo, kung may pamilya ka, asawa at mga anak mo, mga kamag-anak mo, kaibigan mo, susuportahan ka sa ginawa mo yan? Sasang-ayon ba siya sa ginawa mo? Pag sumang-ayon sa iyo yung mga kaibigan mo at kamag-anak mo, pare-parehas kayo. Sana hindi ganun. Sana huwag kang pamarisan. Respeto, mahalaga sa tao. Paalala lang. Ngayon, kung business mo yan, para magparami ka ng followers, subscribers at viewers, parang maling business yan. Sino naman susuporta sa bastos? Naku, pinuputakte. Ramdam ko yung gigil dito sa may gawing dulo ng vlog ni Sir Mike Abe. Ramdam ko yung gigil gawing dulo. Ined na ni Sir Mike Abe, siguro baka kung ano pa masabi niya Thank you Sir Mike Abe Idol natin yan, tropa pips natin yan. Napakabait niyan si Sir Mike Abe. Nakakagulat kasi nabanggit din pala ni Sir Mike Abe yun, masahol ka pa sa DDS. Masahol ka pa sa walang pinag-aralan. Ang sakit nun, boy. Ang sakit nun, ngak first. Ngak kasi muna ginawa mo Kung mapapanood to ni Christian Esguerra, baka mag-reaction to. Baka mag-reaction si Christian Esguerra dito. Sir Mike Abe. Kasi ang sakit nun Si Sir Attorney Rene Bueno, sinabihan si Christian Esguerra, hindi ka man lang naging barangay tanod, pero akala mo ka kung sino na makakondena kay PBBM o makapuna kay PBBM. Hindi ko na matandaan yung eksaktong word ni Attorney Rene Bueno, pero parang ganon yung sinabi na parang magbarangay tanod ka muna bago ka mamuna sa Pangulo. Parang ganon Tapos dito, kaya Sir Mike Abe, masahol ka pa sa DD, masahol ka pa sa walang pinag-aralan. Sakit. Para kang minura ng diba? Para kang minura ng ganun nun. Ngayon, ito yung kasi sabi ni Christian Esguerra, meron daw coordinated attacks laban sa kanya. Wala. Ito ba si Sir Mike Abe, mauutusan mo to? Na, oy, Sir Mike Abe, banatan mo yan.
Christian Esguerra. O kaya si Attorney Rene Bueno. Uy, Attorney, banatan mo yan si Christian Esguerra. Walang magkakapag-utos dyan. Hindi ito, hindi ito yung pinagkakaisahan ka, hindi. Lahat lang kami, nakita namin yung mali mo. Yun lang yun. Walang dito, walang synchronize na pag-atake sa'yo. Nagsalita lang kami at pinupuna namin yung mga mali mong salita kay PBB. Ngakpers ka kasi. Dinadali ka tuloy ni Sir Mike Abe.